mga malungkot, broken-hearted, and may pinagdadaanan sa buhay, cheer up! Cheer up to netizens! Lahat ng problema, kaya nating lutasin. Basta, kapit lang tayo kay Lord. Huwag tayong magsawang magdasal, magtiwala sa lahat ng plano niya sa atin. Annyeong! Hey everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in my life. Nasa work na ako ngayon and gusto kong ituro sa mga students ko yung A. Okay, teacher is going to teach you a very cute expression. Like this ba? Ganito ba yun? Or ganito? Ganito. Like this. Kaya? Oh, very good, Yumin. Wow. Oh, nice one, Ayin. Oh, you're so cool, Junet. Okay. Yes, sorry. Okay, everyone, just say, A. More time. A. Dahil a day in my life, madami tayong gagawin. So, you say, dyan lang kayo. 1, 2, 3. Thank you, Lord. Natapos na ang klase ko. Pauwi na tayo to netizens. Yung laylayan ng trousers ko natastas. Kailangan kong tahiin. Buti na lang marunong akong manahi. Kayo, to netizens, may talent ba kayo sa pananahi? Ako yung simpleng tahi lang. Pero, ang dami na kasing online tutorials, no? Pwede na tayong matuto sa YouTube, and sa Reels, sa mga stories. Pero bata pa lang ako, marunong na akong manahi. Magaling ba akong manahi? Hindi. Marunong lang. Dahil a day in my life, magluluto tayo ng Filipino food today. Pero simple lang ang aming hapunan. Kasi merong nagbigay sa akin ng gulay. Dahil summer season, ang daming bunga ng tanim ni Manong Ronnie na ampalaya. Yan, pinagpitas niya talaga ako. Thank you, Manong Ronnie, sa ampalaya. At least nakatipid-tipid ako. Since madami akong ampalaya from Manong Ronnie, magluluto ako ng ginisang ampalaya na may itlog. Tapos may natira pa akong sitaw galing sa aking kaibigan. So magluluto tayo ng adobong sitaw. Yung dalawang Filipino dishes na yun, first time kong lulutuin. Alam nyo, ang dami ko pang hindi naluluto na Filipino food. Kasi, nung nasa Pilipinas ako, nanay ko talaga yung palaging nagluluto sa bahay namin. Tapos, natuto na lang ako magluto nung nag-asawa ako. Actually, gumaling akong magluto nung nag-start akong mag-vlog. Kasi si Omoni, palagi siyang may nakahandang pagkain na ibinibigay sa amin. So, wala talaga akong chance na magluto para sa family ko. Puro galing sa farm. From side dishes to stew, hanggang sa main dish, lahat si Omoni. Pero nung nag-start na akong mag-vlog, doon ako na-inspire, matuto na magluto talaga. Pero marunong ako magluto ng Korean food. Lalo na yung mga stew. Kasi it's a must in Korea kapag housewife ka. Ihatid nyo na ako pag-uwi to netizens. Let's go home muna. I'm already home. Si Ina nagpahanda ng mandu. Pinainit ko lang. Naluto ko na to kanina eh. Yan, Korean dumplings yan. Tsaka tteokgalbi. Magmerienda tayo to netizens. Shout out kay Ferd's Kitchen. Meron siyang sapin-sapin de leche. Ito yun. Dalawa yung in-order ko sa kanya. Masarap. Yes, sobrang sarap. Yung isang tub, halos ubos na. Ipapainit ko lang to. Wait lang to netizens. Merienda tayo.
bago ko tahiin yung ko, laylayan ng pants ko. Ito yun. Yan o. Mahilig ako sa mga kakanin eh. Kaya, thanks to Fert's Kitchen, yung mga cravings ko, nasa-satisfy. Sarap. Kain tayo. Peach yogurt water from Baskin-Robbins. Anong lasa? Lasang peach. Season gagawa ng homework niya. Itsura ng tinatamad gumawa ng homework. Nakuhanan ko pala ng video ang mga kids nung gumagawa sila sa bahay. Si Izon nagmamop ng floor. Tapos si Ina nag-iron ng shirt niya. Wow, pasok agad ah. Pag talaga nananahi ka, isang shoot lang sa butas ng karayom. Pasok na. Wow. Pag pinatahi ko to sa tailor shop, 5,000 won din to. Sayang naman yun. Pwede nang pambili ng ice cream ngayong summer. Si Ina may schedule sa dermatologist kasi may mga pimple siya sa noo. Kaya pinapa-derma ko na siya para maalagaan and maagapan. Tapos habang may session siya, pupunta ako ng Goodwill. Ang tagal ko na din hindi nakarating ng Goodwill. Check tayo ng mga murang mabibili dun. Okay, done. Thank you, Lord. Maayos na. Oh, nice. Ako ay pupunta na sa Goodwill. Si Ina, diretso na sa dermatologist. Susunduin ko na lang siya after. Temperature check, 35 degrees Celsius. Init. Ang ganda ng puno, oh. Lilim. Okay, nandito na tayo sa Goodwill. Mag-check ako ng tent. Etong tent na to, 18,000 won na lang. Maganda oh. Bilhin ko nga to. Kids play tent oh. 8,000 won na lang. Okay lang. Oy, okay to ah. Parang maganda to ah. Ay, may side pocket na. Tsaka lagayan ng cup. 25,000 won. Pero okay na ako sa to. Check ko lang yung presyo ng brand new. Baka konti lang difference, mag-brand new na lang ako. Mura na to. Okay na to, okay na. Bilhin ko na tong tent. Sobrang daming pwedeng bilhin dito sa Goodwill na mura. Just like this, chiffon curtains. Isang piraso, 3,000 won. Tapos pag dalawang piraso, 5,000 won na lang. Pero hindi ako bibili ng kortina. Kasi madami naman sa bahay. May carpet din, oh. Ay, Belgian rug. Magkano to? 84,500. May mga rattan baskets, oh. Ganda. Ayan, may mga pillows din. Ay, mga ipit-ipit, oh. Ayan, oh. 2,001 na lang. Ano to? Snowball. Check nga natin. Yung cute. 2,001. Cute ng slippers. Watermelon, oh. Magkano to? 1,001 na lang, oh.
Tapos may mga rash guards. Ayan o. Pang swimming. Speedo. Magkano to? 1 plus 1, 5,000 won. Discounted na. Isang peraso, 5,000 won. Dalawang peraso, 8,000 won. Ito, top 10 ang brand. 3,000 won lang. Original price, 25,900. 3,000 won na lang. 3,000 won. Ganda yung tela. Medyo ano to, maayos na ukay-ukay ang Goodwill. Kasi may mga brand new items sila dito na binibenta. So aside from apparels, may mga bags din sila dito. 50% sale ang mga bags. Ay, ang cute ng rattan bag, oh. Uy, may kanggol bag, oh. Malang kanggol, eh. 50% off. Tip ko lang, pag nag-ukay-ukay kayo, tapos bibili kayo ng bag, make sure leather bag yung bibilin nyo. Tapos, check nyo din yung brand. Quality, syempre, kahit ukay-ukay, dapat worth it ang gastos nyo, diba? Ako kasi, simula nung nag-earn ako, prefer ko na yung bumibili ng leather bags para matagal. Ito ang ganda. Ganda ng color. Ay, nice, no? Ganda, no? Magkano to? 5,000 won na lang, oh. Tapos 50% off pa. Pero hindi ako bibili ng bags. Dami ko ng bags, eh. Kakabili ko lang, diba, last time. Ay, dati alam nyo ba, pag balikbayan box ako, dito ako namimili ng mga ipapadala ko. Kasi, mura lang. Tapos, may mga brand new items nga. Madami ding leather bags na nagagamit ng ate ko, mga pinsan ko, ganyan. Ito bago, oh. Color red yung bag. 30,000 won. Ay, parang ang ganda. Wait nga. Wala naman akong plano bumili ng bag. Wait lang. Pero parang ang ganda. I'll show you the red bag. Ang ganda, oh. As in, bago talaga siya. 15,000 won na lang pag binili mo kasi 50% off. Pero kasi hindi ko kailangan talaga ng bag. Sayang. Kompleto dito sa Goodwill. Meron for men, women, children, toys, kitchenware, lahat-lahat na. Ganda ng shirt, oh. Palalaki. 7,000 won lang. Yung piano, 250,000 won na lang. Ah, ito. Ang mahal. 450,000. Cute na mga caps. May pang golf din. Itong golf set, ito ay 58,000 won. Ang mga Koreans nagpupunta sa Philippines to play golf, mag-scuba diving, club hopping, mga ganon. Bakit? Kasi mura sa Pilipinas yung mga ganong leisure. And syempre, hindi mawawala ang robot. Oh. Magkano to? 7,000 won. Ito mga polo shirts for men. Ay, ang cute to. Si Alex kasi ayaw ng mga ganito eh. Cute kaya. Mga brand new to. Magkano to? 7,000 won na lang. Original price is 119,000 won. 7,000 na lang binibenta dito. So, pag nag-visit kayo ng Korea, try nyong hanapin yung nearest Goodwill store. Madaming Koreans ang nagpa-patronize ng Goodwill. Kasi nga, madami ka talagang mabibili sa murang halaga. But over the years, alam nyo, nagtaas na sila ng presyo. Siyempre, wala namang bumabang pang presyo eh. Yung value nga natin, mga girls, diba tumataas?
Kung mataas na ngayon, pataasin nyo palalo, ha? Don't settle for less. Ganda nito. Chismis. Kala nyo chismis, no? Chismis. 9,500. Pang spring. Or pang autumn. Meron akong napiling dalawang tops. Ito brand new. Parang maganda siya sa navy na pants. Gusto ko yung neckline niya. Maganda dito sa top. Brand new. May tag pa. Yan o. Natural fiber cotton. Ganda nung neckline. Walang presyo to eh. Pero ano sila eh. Big sale ang Goodwill. So, bagsak na yung presyo. Mas lalo pang binagsak. Ang OA ng sak. Ito yung isa. Parang balot naman tayo dito. Pero maganda yung tela niya. Malamig sa balat. Ang beige or cream kasi you can pair it with any color eh. Tapos, elegant yung color niya. Mura lang to eh. 3,000 won. Okay. Okay na to, netizens. Nakapili na tayo. Ito na lang. Ito babalik ko. Naubos na yung oras ko dito sa Goodwill. Okay lang. Nag-enjoy ako. Ang tagal ko din hindi nakarating dito eh. May mga watches din oh. Palalagyan mo lang to ng battery. OST ang brand. Magkano benta nila? 9,000 won. Ay, 5,000 won na lang nila binibenta oh. OST. Tapos ipapa-adjust mo na lang. Itong stainless pot, 12,000 won. May mga books din. Hindi ko binili yung tent kasi baka hindi okay. Ayoko nang bumalik dito. Parang mas okay na bumili ng brand new. Binalik ko yung tent kasi hindi ako sigurado kung okay siya. Hindi pa naman namin gagamitin eh. Mas okay siguro kung brand new na lang yung bibilhin. Ang nabili ko lang is yung knit na blouse. Alam niyo kung magkano? 5,000 won, brand new, nakakatuwa. Nagpapatay lang talaga ako ng oras bago ko sunduin si Ina. At least nakapag-share ako sa inyo to, netizens. Sunduin na natin si Ina. So, before we go inside, i-check natin yung gallery na binild ng dermatologist ko. Yan o. Gallery Lounge, Haewon Lee, Louis Dermatology Clinic. Ang dermatologist ko, mahilig siya sa baseball and madami siyang baseball player friends. Tapos ang wife niya ay isang artist. Siya yung dermatologist. Nakita niyo siya sa vlog. Oh. There's siya. Christian ang aking dermatologist, yung family niya. Alam niyo ba, kapag may laser session ako sa kanya, pinag-uusapan namin about yung sa blessing. Something about goodness and kindness towards people. At tas ito yung mga awards niya. Certificates and everything. Yan siya. Very sikat siya na dermatologist kasi nagbibigay siya ng lectures and speaker din siya. Pag nag-uusap nga kami, nagtatawanan kami kasi sabi niya, sobrang nape-pressure daw siya kapag mag-speak siya ng English. Tapos lagi ko siyang chini-cheer. Sabi ko, Doctor, you can do it. You're the best dermatologist in town. Wala, shinare ko lang sa inyo. How long have we been together? How long have we been together, as a patient dermatologist? Sobrang tagal na. Siya talaga yung nag-aalaga ng skin ko. 7 years na yata. Mabait sila dito, even yung mga
staff. Sobrang nice. Hinatid ko na si Ina sa academy niya. I'm already home. Meron akong kailangan gawin bago ako magluto ng dinner. Kailangan ko magpalit ng bedsheets ng mga kids. Unahin ko yung kay Ijun. Hindi ko to naggawa kaninang umaga. Schedule ko talaga siya after work. Si Ijun nag-bowling. Si Ina nasa academy pa. Gawin ko na ngayon para hindi ko nagagawin bukas ng umaga. Hindi ko muna papalitan yung mattress cover. Pwede pa naman. Done ang bed ni Ijun. This time yung kay Ina naman. Sa mga malungkot, broken-hearted, at may pinagdadaanan sa buhay, cheer up! Cheer up to netizens! Lahat ng problema, kaya nating lutasin. Basta, kapit lang tayo kay Lord. Huwag tayong magsawang magdasal. Magtiwala sa lahat ng plano niya sa atin. Done ang bed ni Ina. Magluluto na tayo ng dinner to netizens, ha? Diyan lang kayo. Sana magustuhan ng kids na puro gulay ang ulam namin. Samahan niyo na akong mag-cook. Arte nag-cook. It's dinner time. Kailangan ko na magluto ng aming hapunan. Hahanda ako for Ina and Iju ng ginisang ampalaya with egg. Then, adobong sitaw with pork. Yung dalawang dishes na yon, first time kong lulutuin. Hopefully, maging masarap. Hinugasan ko na yung mga gulay. Slice ko na lang. Para daw hindi mapait yung ampalaya, kailangang ibabad sa tubig na may salt for 5 minutes. Ito ang ampalaya galing kay Manong Ronnie na bagong pitas. Thank you, Manong Ronnie. And alam nyo ba, si Manong Ronnie, nagbigay din sa akin ng sayote. Maliliit yung sayote dito sa Korea. Ewan ko kung may malaki. So, makakapagluto ako ng tinolang manok na merong sayote. I-share ko yung iba kila Nems kasi madaming binigay si Manong Ronnie. Hindi ko naman siya maluluto lahat. Sabi nga, 'di ba? Share your blessings. Sanggalin natin yung buto. Si Manong Ronnie at si Ate Reggie ay mag-asawa. They are very nice to me. Kasi nice din ako sa kanila. So, kung paano ka makitungo sa kapwa mo, yun din yung ibabalik sa'yo. Kapag maayos kang makisama, of course, maayos din sila sa'yo. Medyo marami akong lulutuin na ampalaya. Magbibigay ako kala Nema. So, soak lang natin siya sa tubig na may asin. Hapunan ba din tong ginisang ampalaya or pang-almusal lang siya? Pwede naman siguro to breakfast, lunch, and dinner, no? Ang ampalaya ay rich in iron. Tama ba ako? Madaming health benefits ang ampalaya eh. Mapait lang talaga. Dito sa Korea, paano nila kainin ang ampalaya? Ginagawa nilang tsaa. Ang mga Koreans nagbibenta na din ng ampalaya dito. Soak lang natin para matanggal yung pait. Slice na tayo ng onions. Tapos, tomatoes. Yung cherry tomatoes na lang gagamitin ko. Ito yung available eh. Wala ako nung malalaki. Okay. Set aside ko lang para ma-slice ko din yung sitaw. Slice na tayo ng sibuyas para sa adobong sitaw. At thank you sa nagsabi na bawal palang i-ref ang peeled onions. Tinapong ko na. Yung nabili kong pork para sa
adobong sitaw. Medyo malalaki yung gayat. So, liliitan ko na lang. Or wag na lang, no? Wag na lang kaya. Trabaho pa to. Tinamad eh, no? Wag na lang kaya. Trabaho pa to. Napaghahalata na hindi talaga magaling sa kusina eh. No? Tinamad. Natawa ako dun. Ay, nako. Bakit? Pwede naman magpakatotoo ah. Eh, sa tinatamad na akong gayate. Banlawan ko na yung ampalaya. Mag-start na tayo magluto ng ginisang ampalaya. Sauté muna natin yung garlic, onions, and tomatoes. Try na tayo ng garlic. Okay, let's add in the tomatoes. Pwede na natin ilagay yung ampalaya. Timplahan natin ng salt and pepper. But I'm using herb salt. Itong herb salt na to, meron ng oregano, rosemary, parsley, and yung pinaka-salt niya. Mag-beat na tayo ng eggs. Pwede na natin ilagay yung egg. Okay na to. Mukha namang successful. Done. This time, yung adobong sitaw na yung lulutuin natin. Kailangan nating i-sear ang pork. Golden brown na yung pork. Pwede na nating ilagay ang onions, garlic. Pwede na tayo maglagay ng 1/2 cup ng soy sauce. And then, 1/3 cup ng vinegar. Tapos, 1/2 cup ng water. Pakuluin lang natin. Okay, tender na ang pork. Pwede na nating ilagay yung string beans. Shake in ground pepper. Ay, mukhang masarap. Lutuin lang natin for 3 to 5 minutes. Tapos, done na ang ating adobong sitaw. This is our dinner. Kain tayo to netizens. Kain na kami ni Ijun. Mukhang masarap yung luto ko. Pero mukhang di kakainin ni Ijun ang ampalaya. Yung adobong sitaw lang. As always, it's not masarap. Uy, ang sarap ng adobong sitaw. Okay lang din na i-turn na yung Adobong sitaw sa ginisang ampalaya na may itlog. Balance yung lasa. Masarap din yung ampalaya. Masarap yung luto ko. Basta nasasarapan ako, masarap na. At least kinain niya. Walang reklamo. Matipid na ulam to, no? Kasustansya na, masarap pa. Okay, done ang dinner namin ni Ijun. Mamaya na lang, pagdating ni Ina, hahandaan ko siya. Bukas ko na hatiran sila Nema ng ampalaya, sayote, sitaw, tsaka itong niluto ko. Okay, magligpit na tayo to netizens.
That's it. This is my video for today. Masaya ako na nagustuhan ng mga kids ang hinanda kong Filipino-style dinner. Nakain nila yung adobong sitaw, pero yung ampalaya, hindi talaga nila bet kasi mapait ang lasa. Si Ina ayaw na magpakita kasi nga kakapaderma lang niya. Thank you so much to netizens sa walang sawang suporta and pagmamahal sa akin and sa buong pamilya ko. Please keep on praying for tatay and hopefully makarecover na siya soon. Marigay niya na yung health niya, yung lakas niya. So maraming salamat to netizens kasi palagi kayong nandyan para sa amin. I hope that you enjoyed watching, and if you're new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Stay safe everyone, bye!